natin yung kabutihan ni Mamay, ang kanyang pagmamahal, at masayang alaala para sa ating lahat. Amen ba? Kaya ngayong gabi, maaari tayong makarinig ng mga testimony, short testimony, o yung mga simpleng alaala o masayang alaala na iniwan sa atin ni Mamay. At ang mga kapamilya, mga anak, ako, maaari silang mag-share dito sa harapan. So, pwede mag-start yung pangalan na anak, si Sister Emily Seriaco, tama ba? Ayan. Ay, syempre yung mga ako din, diba? Mag-ready na. So, ilan kayo kayo? Dalawa lang kayo. So, sa ating nakilalang kilala ko. Magandang gabi po sa inyo. Ako po ang pangalan na Nanay si Emily po. Si Nanay po, ano po siya? Napakapit po niya. Nakasalan siya. Pinapabidyo, hindi ko naman alam na pinapabidyo. Open niya. Masasaling si nanay, tsaka ano po, masayahin po siya. Yung mga bata natin, masasaling po. Kasi si nanay, lagi pininig na pagka po kasi may mali. Ano po, kinukulit po niya. Opo, kailan po siya. Kaya lang, ano lang talaga yung boses niya, malakas at saka ano. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Ina. Ako po yung panglima sa 7 anak ni Mamay. Kahit ho, ready na kami na mawawala si Mamay. Pero iba pa rin talaga pag nanay. Kasi nakita ko si Mamay nung binabantayan namin sa ospital. Lumalaban siya. Kahit matatanda namin mga anak niya, kahit may mga pamilya na kami. At yung puso niya bilang ina-anak, para ayaw na kami iwan. Kaya minsan, nung ako bantay sa kanya, sabi ko, may gano'n kasakit yung nararamdaman ko. Ayaw, hindi mo na ba talaga kaya? Sabi ko sa kanya. Hindi niya ako sinasagot. Tahimik lang siya. Pero pag hindi ko siya kinakausap, panayandalin niya. Masakit yun. Masakit, sabi niya, masakit. Ano sa'yo, may ano masakit? Hindi siya kikibok. Sasabihin niya na yung pwede ko. Kasi yun ang alam namin na may sugat sa kanya. Hindi lang siguro kami ma-diretsa ng mga doktor, ng mga nurses. Pero napapansin kasi namin na internal bleedings na siya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi naalagaan namin siya. Kami magkakapatid, kahit yung mga nasa labo. Nakausap niya kami isa-isa. Pag ako
makigbantay sa kanya tapos hindi na niya kaya. Nararamdaman ko hindi na niya kaya. Sasabihan ko siya na may mag-pray tayo, mag-pray ka sa isip mo. Let us worship the Lord sa kanya. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa gift na binigay niya sa akin bilang mag-aawit. Dahil sa mga panahon na yun, ayun ang naging way ko para kahit paano mapagaan yung nararamdaman na sakit ni Mamay na kahit hindi niya sabihin sa akin, alam namin kung gaano kabigat, kung gaano kasakit. Pero hindi nahiyal kami. Ako personally, hindi nahiyal ako na malapit na dyan kami iwan. Wala akong pakialam kung saan ako pupunta. Halos namin pagkulong Petro kanina. At nagpapasalamat ako ngayon sa mga kapatiran na nakapagturo sa akin paano gawin, makakuha ng support, financial support sa government office, lalo kayo, kay Sister Aubrey. Talagang, hanggang sa huli, pag pinigyan ko siya, sumasagot siya agad sa akin. At nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil sa tagal ng pagkakakonfirm ni Mamay, hindi namin alam kung paano, pero sinuport talaga ng Panginoon yung pangangailangan namin financially. At yung kalakasan din ng katawan, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na ang bawat isa sa amin ay bibigyan ng kalakasan ng Panginoon. No, after ng cremation ni Mamay, sa sarili ko, doon ko lang naramdaman lahat yung pagod. Pero minsan, nagigising ako sa madaling araw, naalala ko siya. Umiiyak ako mag-isa. Kasi si Mamay, ano siya eh. Ewan ko ba, pag may problema ako, bigla siya tatawag. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya na may problema ako. Kasi may edad na siya, ayaw ko dagdagan yung iniisip niya. Kaya minsan sasabihin niya sa akin, luka-luka ka talaga kasi pinapatawa ko siya, binibiro ko siya. Minsan sasabihin ko sa kanya, pautang, kahit hindi totoo. At alam naman niya yun. At nagpapasalamat ako sa kanya kasi in-sport niya na mas kung mga anak ko. Kahit wala kami, may type na umalis kami ni Jimmy. Nagpaalam ako sa kanya na alis ako. Hindi niya pinagbalaan yung mga anak ko, talagang binantayan niya. Lagi niya kinukumusta. Matatawa ako doon sa bunso ko kasi nung dumalaw siya kay Mama, sabi daw sa kanya ni Mama, mag-aral ka mabuti ha. Pero nung masunod daw na dalaw na, hindi na inulit. Sabi niya, si Mama Elisa lang talaga pilit sa akin, mag-aral ako mabuti. Sabi ko, kahit anong mangyari, magtapos ka, sabi ko. Dahil si Mama, kahit sa aming mga anak niya, silang dalawa ni Papa, dahil importante sa kanila ang edukasyon. Kasi yun ang sinasabi nila sa amin, sigurado na din kami. Ayan, ang negosyo natin, sabi niya, si Papa, mawawala yan. Pero yung ang pag-aaralan niyo, hindi yan mawawala sa inyo. Yan lang ang tanging nasa inyo at ay pagmamalaki niyo. Kaya, papasalamat ako na sila ang mga naging magulang namin kahit mahigpit. Pero, nagpapasalamat kami dahil hindi namin pinasama yung kanilang pagdidisiplina sa amin. At talagang yun din ang may pangarap din namin at naipasa namin sa aming mga anak. Si Mamay po kasi, ano yan eh, lalo dito sa street, nung araw, nung dalaga pa kami. Pag dumadating yung basura, wala kanto, hanggang sa dulo, tinatawag niya. Minsan sinasabihan namin siya, kasi sabi namin, Ma, iba-iba yung personality ng tao, kaya may magalit. Kasi talagang, gano'n siya,
napapansin siya, kahit sa mga bata, mga nagdalaga na dito. Talagang, pag may napansin sa kanila si mama, kinukurit nila regular. Kung ano yung pagdidisiplina niya sa aming mga anak. Nakikita namin, yung gano'n din ang concern niya sa mga kapitbahay namin. Kaya, nagpapasalamat ako sa buhay ni mama na kahit gano'n, napakulit siya, maingay siya. Talagang salamat sa Panginoon. Binigyan siya ng malakasan hanggang 85 years. Kaya, yun lang po, maraming salamat. Si ate mo, ano? Go, ay. Hey, good evening po. Ano ba? Ako po si Ayay. Ako yung pang-apat sa mga apo ni Mamay. Ano magagawin? Siguro memories para kay Mamay. Actually, hindi po kami ganun ka-close ni Mamay. Sa kanila po ni Papay, mas naaalala ko, mas close ako kay Papay than Mamay. Bakit? Kasi takot po ako kay Mamay nung bata ako. Kasi alam niyo naman po si Mamay na malakas ang boses niya. Tsaka sisitayan eh. So, bata pa lang ako, para hindi ako mapagalitan, lumalayo ako sa kanya. Pupunta ako kay Papay. Kasi si Papay, tuturuan ka lang ng pat niya. Tahimik kami. So, yun. Makikipaglaro man ako sa mga bata sa labas, hindi ako magpapakita sa kanya kasi halos kalaro ko puro lalaki kasi mga kalaro ni Kuya. Ayan, so doon ako nakikipaglaro. Pagka nagbabike ako, sisitahin na rin ako niyan. Kasi ayaw nga niya yun. Ayaw niyang nakikipaglaro ako sa lalaki, ayaw niya akong kilos lalaki, ayaw niya yung mga ginagawa ko na panlalaki. Pero later on, syempre, habang lumalaki, doon ko naiintindihan kung bakit siya gano'n, bakit siya masyadong mahigpit, katulad ng sinasabi ni Nanita. Dahil, syempre, para sa amin din naman yun. And, I am thankful na Dito, ma. simula nung umuwi siya from US, hindi man kami gano'n lagi nagkikita kasi nasa looban po siya. Pero, every time na may kailangan, lalo na nung medyo hindi pa naman, hindi pa ganun ka, yung work ko sa office, na laging nasa office, pero work from home, nasasamahan ko siya. At saka, pagka sa off ko, ganyan, ako yung nakakasama niya sa pag-check up man niya, sa laboratory niya, kahit sa mga gala, gano'n, nasasamahan ko siya doon. And siguro sa aming magpipinsan, or ako yung ayaw niyang makasama kasi hindi sa ayaw pero parang medyo, ako kasi yung binilinan ni Tita Abe nung time na dito na siya eh. Kasi before umalis si na Tita noon, basta pagkarating na dito, ginala pa siya. Napunta kami Pangasinan, La Union. After noon, nagkasakit siya. So, syempre, yung health pa rin niya yung inaalala, ganyan. So, nagbilin sa akin ng Tita Ame noon na, ikaw na bahala dyan ikaw na yung, kumbaga, kasi ako lang yung babae sa magkakapatid eh. So, kumbaga, ako yung makakapag-alala sa kanya. And, ayun. Pero, syempre, dahil na may work ako, hindi ko ganun hindi ko rin naman siya masyadong napupuntahan. Pupuntahan ko lang siya pagka may kailangan, ganyan, or pagka hindi ako busy. And, I am thankful kasi kahit na gano'n yung nangyari, nung time na nasa hospital na siya, recently nga simula February, kahit pa paano naalagaan ko siya. Andun yung nabantayan ko siya, napapalitan ko siya,
kami ni Tito yung magkasama. Tapos, lagi niyang inaano nga na masakit yung sa may belan niya kasi may sugat siya doon. Siyempre, sabihin ko sa kanya, mama, tiis lang, ganyan. Masakit, marinig, masakit, bilang ako na yung lola mo, aray ng aray, umaayaw na, alam niya, yung time na yun, pero siyempre, andun yung, ano mo na, kakayanin natin ito, o laban lang. Siguro, nagpapasalamat ako sa Lord kasi iyon yung binigay niyang last memory ni Mamay sa akin. Kumbaga, yun alagaan ko siya, kasamahan ko siya, nabantayan ko siya kahit pa paano. And I am thankful na sa buhay ng lola ko kasi takot man ako sa kanya nung bata ako. Pero yung pagmamahal niya sa bawat apo niya, I know pantay-pantay yun. Sabi ko nga sa Lord nung last night before siya mamatay, kung pamalali, gusto kong makita. Gusto kong, kung kukunin man siya ng Lord, gusto ko nandun ako, pero wala eh. Siguro hindi kalooban, hindi ako yung tamang tao na nandun. Kasi baka, ayun na nga eh, ayaw na niya eh, bumibitaw na siya eh, pero nagsabi kasi ako sa kanya noon, kinabukasan kasi Saturday yun eh. Kinabukasan may pasok pa ako dahil may exam sa work ko. So, ang naiwan doon is si Kuya at saka si Jaira. Nung sinabi ni Jaira doon sa ni Mamay na bakit siya yung nandun, bakit alam mo, gusto ko yung pakiramdam na nandun ako kasi last breath, adyan ka sa tabi ni Mamay. Last breath ni Mamay, kasama ka. Pero hindi pinagkaloob ng Lord sa akin yan. But I'm thankful kasi kung ano man yung pinagkaloob sa akin ng Lord, kung ano man yung proseso na binigay sa akin ng Lord na kasama ko si Mamay habang buhay siya. Ayun yung lagi ko maaalala. Yung mga kalokohan na ginagawa ko sa kanya sa hospital, kahit na visit siya sa akin o visit siya sa amin magkakapatid pagka kasama niya kami. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi iyon yung memories na nakatanim sa akin. Kung gaano siya kasaya dyan sa picture na yan, iyon yung memories na tumatatak sa akin hanggang ngayon. Kaya I'm thankful to the Lord kung ano man yung buhay na binigay niya sa lola ko. 85 years, sobrang haba na noon para sa kanya. And alam ko na ngayon, masaya siya at palagi naman siya nagpupuri sa Lord. Ayun po. Church. Anyway, bago po lahat, gusto ko i-welcome ang bawat isa sa ating Bumating Church. Salamat po sa Panginoon dahil narito po tayo para po alalahanin ang mga huling araw ng Mamay. Anyway, alam niyo po ba ang ibig sabihin ng 40 days? Ang 40 days po, napaka-significant po nito sa isang tao. Even Jesus, bago po siya bumalik sa Panginoon, sa langit, nag-spend po muna siya ng 40 days dito sa lupa. Kung atin pong babasahin, mamaya po siguro i-share po ng ating nakapagsalita. So kung bakit meron po tayong 40 days, kasi ito po yung transition from our sorrow into joy. Amin po ba? Ang sabi po ni Ayay kanina, maaalala niya sa masasaya ang Mamay. Kapag sinabing Mamay, ano po ang ating maalala kay Mamay?
Bukod sa pagiging masungit, given. Bukod sa pagiging maingay, given. Nakikita niyo po yung ngiti? Yan po ang lagi niyong maaalala kay mama. Ibig po sabihin, laging masaya. Magtatampo po ang mamay ko ang bawat isang narito ay malungkot. Amen po ba? So tapos na po yung 40 days ng transition ng ating kalungkutan. It's about time para po natin i-celebrate yung buhay ng mamay. Amen po ba? Para po natin ang Panginoon sa buhay ni mamay. Alam niyo po, nung nag-message po ako during ng kanyang burol, ang title po ng aking message is The Victory of Life ni Mamay. Kasi po yung mamay, yung Victoria, ang ibig po sabihin nito is victory. Amen po. Ang buhay po ni mamay isang victory sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Kasi nakita po sa kanyang buhay kung paano po siya naglingkod sa Panginoon. Kung paano niya po dinala ang kanyang pamilya sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po naging matagumpay ang buhay ni mamay kasi po nung uli na po siya ng Panginoon, siya po ay isang tagumpay dahil naitagpos niyo po ang kanyang race dito sa mundong ito, yung kanyang pananampalataya. Kaya po sabi ko nga po, itong 40 days napaka-significant sa buhay ni mamay kasi po, ito po yung transition ng ating kalungkutan before sa kanyang pagpuwi sa ating Panginoon. Kaya po, ang bawat isa sa gabi pong ito, bagamat mahirap, bagamat mabigat, ang nais po ng mamay at maging kanyang pamilya, maging masaya po tayo dahil ang buhay ng mamay pinahiram po sa atin for 85 years sa mundong ito. Imagine, 85 years, sobrang tagal. Tayo nga po, hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo. Pero sa biyaya ng Panginoon, pinahiram ng Panginoon ang buhay ni mamay sa kanyang pamilya, sa kanyang apo, sa kanyang mga kaibigan. Narito po ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang pamilya. Kaya po yun po ang pinagpapasalamat ng buong family dahil po sa uling pagkakataon, sila po ay nakasama para po sa pag-aalaala ng buhay ni mamay. So yun po, maraming salamat po. Sabi ko po nga po, kunting share lang, ang laging umaalala kay mamay, siguro po yung time na sa kanya ako unang nakarinig ng sermon bilang isang church mate. Kasi po, bumili po siya ng set ng table para sa mga bata at ng mga upuan. Ako po yung nagliligpit nun. Nasira po yung isa. Galit na galit po sa akin yung mamay. Talaga naman, grabe yung tawag ko kay mamay kasi hindi ko po siya masyadong kilala. Hindi ko alam na gano'n pala katara yung matandando, sabi ko that time. Pero alam niyo po yung maganda, siya yung unang nanayabang sa akin sa London Church, pero ang pinakamaganda, nung naging pastor po ako, siya po yung unang nag-love po sa akin. Diyan po sa likod, bigla niya tinawag, Pastor, halika. Bigla ako kinamayan, meron po palang ipit. Yun po hindi ko makakalimutan sa buhay ni mamay. Bilang isang mamay sa buhay ko at bilang isang mamay sa iglesyang ito na kung saan punong-puno ng alaala yung kanyang buhay sa the church. Actually, isa po siya nag-pioneer ng church sa Marty sa JMC. Dati pong peacemaker. Ang buong family po ang kaagapay ng iglesyang ito hanggang sa maging iglesia na po ngayon. Kaya po palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng mamay. At sa gabi po ito, tayo po ay makakarinig ng mensahe ng Panginoon bago po tayo dumako sa celebration sa buhay ng mamay. Pastor Aguada po para sa mensahe ng Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Alam natin na ngayon ay 40 days na ni Mamay na hindi na natin siya kapiling. Pero kapiling na siya ng ating Panginoon. At masaya na siya. Kasama niya na doon si Bishop, si Babes, si Brother Noli, ang asawa ko. Parang 5 na sila ngayon doon. Kaya masaya na po sila. Kung doon sinabi ng Diyos bumalik at di na siguro siya makabalik. Kasi masaya na siya doon kapiling ng ating Panginoon. Di po ba? No more tears, no more pain, di po ba? Kaya alam ko na talagang andun pa rin ang panahon ng masakit talaga. Talagang alam ko ang feeling ng ninyo kasi 2 years, magto 2 years na rin kung wala yung asawa ko. Kaya, kumbaga, hanggang ngayon, still naalala ko pa rin ang asawa ko kahit na magto 2 years na. Ganun talaga. Hindi mo makakalimutan ang mahal mo sa buhay. Na minsan, talagang bigla ka na lang naiiyak, naalaala mo siya, sana ganito ang ginawa ko. Kasi minsan may regrets tayo eh. Bakit
Di po ba? Minsan may regret, sana ganito ang ginawa ko, sana ginawa ko ganito. Ganun talaga ang buhay na natin para doon sa ating mahal sa buhay na nawala sa piling natin. Pero sabi nga ngayong gabi, pag-aaralan natin yung, ano po ba yung 40 days? Very significant po yung 40. Bakit po nasabi ko? Kasi sa Biblia po, ang 40 days pong nag-ayuno ang ating Panginoon. Di po ba? Then, 40 years po naglakad sa wilderness ang ating mga Israelites. Di po ba? Dahil kinuha ng Panginoon at dinala sa promised land. And then, yung 40 days ng ating Panginoon, noong siya ay mamatay, nabuhay na magmuli, then 40 days na naman po siya nakapiling ng kanyang mga apostol. Ganun, napaka-significant po talaga ng 40 days. Kumbaga, kung titingnan po natin, ito isang tradisyon eh. Tradisyon po na ito ay galing sa mga Orthodox Catholics, Islam, and Filipino tradition. Ito po talaga. Kasi sabi nga nila, naalala ko lang sabi ng matatanda noon, daw pag namatay ang isang tao, umiikot pa yung kaluluwa niya dito sa mundo. Yun po ang kasabihan ng matatanda noong araw. Pero nang malaman ko po pala na yung 40 days pala, nung malaman ko na sa Kristiyano, iba pa po pala ang ibig sabihin sa Biblia. Na yung 40 days, sabi nga na once daw po na tayo ay namatay, ay tayo doon ay, sabi nga, sa Hebrew 10:27, itinakda ang tao mamatay. Pero after that, siya ay hahatula ang haharap sa Diyos at siya'y i-judge. Di po ba? Ganyan po ang tunay na dahilan sa mga taong namatay na. Kaya kung saan man nandoon si Mama, ay masayang-masaya na po siya. Kasi nakita naman natin ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. At dahil dito nakita natin ang bunga ng pananampalataya ni Mamay dahil sa kanyang mga anak. Di po ba? Si Sister Amen, si Sister Ina, mga song leader ng church yan. Di po ba? Lagi kumakanta, naalala ko sa peacemaker, hanggang sa mapunta rito sa church na to. Di po ba? Napalayo lang si Ina kasi taga-Paranaque na siya, pero alam ko ang puso niya nandito pa rin sa iglesia ito. And then, nakita naman natin si Sister Amen, alam ko na siya naman ang kakaibat ni Bishop Presty noong umpisahan nila ang peacemaker Marky. Sila po ang magkasama talaga at lagi magkasama. Kaya talagang kung titingnan po natin, isa sa puso na pundasyon ng church na ito ay yung po family. Di po ba? Isa po siya. Sila, kumbaga isang haligi ng iglesia ito ay ang po family. Kaya nga sabi nga natin, isang tradisyon na dapat natin, ibig sabihin na yung it symbolizes the soul's transition to afterlife and marks the completion of the grieving family primarily mourning phase. Ito, ibig sabihin daw, ang 40 days ay sa isang tradisyon, ito yung nagsisymbolize po ng ang kaluluwa ng namatay ay lilipat sa buhay na kung saan siya mapupunta at ito ay yung katapusan ng completion ng paghati natin. Kung baga sabi nga ni Pastor Ambi, yung buhay na malungkot tayo ngayon, pero ang kapalit nun ay saya. Bakit? Kasi kasama na niya ang diba? At alam natin yun. Dahil nakita naman natin ang buhay ni Mamay sa kanyang pananampalataya. Kaya nga sabi niya, si Mamay talaga malakas ang boses.
Nakita ko po yan. At pag nakikita niya yung mga apo ko dyan sa likod, pinagagalitan niya, lalo na si Shorty. Kasi palikod yung bata ako kong bunso na napakalikod talaga. Papagalitan talaga niya kahit pag nandyan siya. Kasi isipin ninyo, kahit sa edad niyang yun, na gusto niya mag-church, pipilitin niya umakyat. Di po ba? Medyo mahirap umakyat yan. Gagawin niya ang paraan na siya makaakyat para na makapag-church siya. Kasi iba nga naman yung mag-church ng personal, ng face-to-face, kaysa doon sa nasa bahay lang. Kasi pwede naman po kami, meron po kasi kaming online service, pwede po mapanood sa labas, sa pag-view nyo sa GMC Frontliners ang service namin, sasabihin lang po. Kaya ganun po, ang ginagawa ni Mama, hindi sa nasa bahay lang siya. Lalo na nung sa Amerika siya, ano ang ginagawa niya? Si Rob, may isang cellphone, nakatutok dito at siya ay nandoon sa kwarto niya sa Amerika. Isipin nyo, kung wala sa puso niya ang Panginoon, wala sa puso ni Mamay ang pag-ibig niya sa Diyos, hindi niya na magagawa yan. Wala naman nakakakita sa kanya, di ba? Wala! Hindi naman siya nakikita namin eh. Di mo ba? Pero Diyos nakikita siya. Kaya kahit sa anong paraan, gagawin niya na siya ay makapagpuri at makasamba sa Diyos. Makasabay sa pananampalataya sa bawat isang mga saka isa pa, talagang may si Mamay may talaga yung generous talaga siya. One time na nagpatotoo nga po ako dito, kasi nga po yung asawa ko operahan sa may tumor po sa brain. So operahan po siya, naka-schedule na siya. Pinatawag niya ako, sabi niya, punta ako sa bahay ninyo. Punta ko kay Mamay, puntahan ko siya. So, pinuntahan ko siya. Diyos ko, yun lang pala, aabutan niya pala ako ng isang sobre. Diyos ko, talaga, hindi na minsan magpadala pa rin siya kay Aya. Luwa, ganun siya. Kumbaga, andun talaga yung puso niya na makatulong sa pamamagitan ng pagbibigay, kahit hindi siya makapunta doon sa kung saan man nandoon yung mga taong may sakit. By means of giving, may nandoon ang kanyang pakikipag-isa sa mga taong may nararamdaman. At sabi nga kay Pastor Alpi, the first time na nagbigay sa kanyang lapit. Diba, generous talaga si Mamay. Kaya nga sabi nga, napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Kasi kung wala ang Diyos sa buhay ng bawat isa, sa nangyari sa inyo na ilang buwan na nasa ospital, di po ba? Na kung titingnan po natin ang sitwasyon, ilang buwan kayo nasa ospital? 3 months? Okay, ilang buwan din siya. Kasi na-experience ko rin yan, 3 months po ako sa ospital, sa Medical City. Grabe po ang hirap ng sitwasyon na ang asawa mo, lalo na kayong nanay niya, si Mama, ay nakita mo kung may nararamdaman, napakahirap po sa puso natin. Diba? Kasi hindi po basta-basta ang pakiramdam ng mga taong nag-aalaga sa mahal mo sa buhay. Kaya ramdam na ramdam ko ang inyong nararamdaman dahil na-experience ko rin po ito sa buhay ko. 3 months and 3 weeks. 3 months po kami sa ospital, pinalabas na po kami, and then 3 weeks po sa bahay. Noon po talagang sabi nga ni Aya, gusto niya makita si Mamay na sa huling hantukan at huling buhay niya ay nakita ko po talaga kung paano yung asawa ko na wala ng hininga. Yeah. Talagang ramdam na ramdam ko. Kaya sabi nga dito, kumbaga, sa tradisyon, talaga it represents the time it takes for the soul to undergo its final judgments and transition to its resting place. Yung mga ganun po ang tradisyon na kinamulatan natin. Pero sa totoo lang, basahin mo, meron po akong dito sa Bible na i-share ko sa inyo at ito ay makikita sa Gawa 1:1-3. Sabi po dito, babasahin ko po ha.
Sa aking unang aklat ay sinaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng piling sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Nakita po na, salamat po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Nakita po natin dito na ang gawa po ay isinulat ni Lucas, ni Apostol Lucas. At dito, sa unang sulat niya sa Lucas, makikita natin na marami, sabi niya kay Theophilus, marami akong itinuro sa kanila, marami akong sinasabi sa kanila. Ang ginawa, itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Ibig sabihin, bago ang Panginoon namatay, marami siyang ginawang itinuro sa mga apostoles, apostol niya na mga gagawin niya. Kasi nagpipili siya, 3 beses siya nagsabi sa mga apostol niya na siya ay papatayin at after 3 days siya ay mabubuhay. Pero since hindi naiintindihan ng mga apostol yung sinasabi niya niya, ang Panginoon po, sabi niya diyan, ang Panginoon Jesucristo, ang pagkakaiba po ng tao kaysa Panginoon, ang tao, pag namatay, hindi na po siya nabubuhay. Doon muna siya. Pero, sabi niya, pagdating ng Panginoon, yan ha, ang tao po ha, ang tao pag namatay, ay ang kanyang katawan ay pupunta sa lupa at ang kanyang kaluluwa ay pupunta kung sino sa ating Panginoon. At doon siya ay magsusulit. Ngayon, pagdating ng panahon na dumating ang Panginoon, pagdating ng Panginoon, sabi niya na, with the twinkling of an eye and the sound of the trumpet, lahat ng patay ay bubuhayin ng Diyos. At isasama ng Diyos sa kanyang kaharitan yung mga taong nananampalataya. Sino ba? Ang taong namatay na kasama ang Panginoon ay makakasama ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Samantalang yung mga namatay na hindi naniniwala sa Diyos ay pupunta sa impyerno. Yun po ang totoo. Kaya nga sabi, ang tao ay pag namatay ay tinagdag kamatay minsan lang at pagkatapos doon ay mabubuko. Yan. Kaya yan po ang mangyayari. Ibig sabihin, sa panahon na pagbabalik ng Panginoon, yung mga mahal natin sa buhay na namatay, na nasa Diyos, ay magkikita-kita po ulit tayo. Pero hindi na po tayo isang pamilya, kundi ang Diyos na lamang at ating mga kasama. Wala tayong gagawin doon, kundi magpupuri, sasamba, at sasamba sa Panginoon. Sabi nga doon, may lantay na ito, ang pupuntahan po natin pagdating ng panahon ay isang magandang maraming mansyon na inihanda ang Diyos sa atin. Di po ba? Maraming mansyon na inihanda ang Panginoon sa atin. Ang lalakaran mo ay lantay na ginto at ang mga pintuan ay mga precious stones ang makikita mo. Wala nang araw, wala nang buwan, at ang Panginoon sa Kristo ang nagliliwanag. Kasi yung katawan din po natin ay papalitan ng glorified bodies. Yan po, ha? Pero ang Panginoon po naman natin, sabi nga, namatay. After 3 days na buhay na pagmuli. Di po ba? At nakasama niya ang kanyang mga apostoles. Marami niyang hindi naniwala. Natakot na sila eh. Basahin po natin yun. Kung paano sila natakot sa Panginoon. Tingnan po natin sa Lucas.
sandali lang. Sa Lucas 36, sabi po dito, babasahin ko po ha. Nagpakita sa Jesus sa kanyang mga alagad. Sabi dito, habang pinag-uusapan nila ito, tumayo sa Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, sumainyo ang kapayapaan. Ayan ang sabi ng Diyos, ha? Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila, multo ang kaharap nila. Natakot po yung mga alagad dahil nakita nila si Jesus na buhay. Kasi wala namang po taong nabuhay noon na namatay na pwede na buhay. Kaya nagulat sila. Alam nila multo. Sabi niya, kaya sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay, sabi niya, at mga paa. Ako nga ito, hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y meron tulad ng nakikita ninyo. Yun po ang pagkakaiba ng taong namatay na hindi na ulit nabuhay. At ating Panginoon, after 40 days, after 3 days nabuhay siya at nakasama niya ang mga apostoles for 40 days. Yun po. Sabi na, dito pa ituloy po natin. Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkakamangha. Kaya tinanong nila sa Jesus, kaya tinanong sila ni Jesus. Si Jesus po nagtanong ha, may pakain ba kayo riyan? Di ba? Siya binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw, kinuha niya na ito at kinain sa harap nila. Isipin niyo po ba, di ba? Ang Diyos, alam ng mga apostoles na matay na siya. Idilibid siya, di po ba? Pero after 3 days, nabuhay siya at doon, siyempre yung mga apostoles ay magkakasama lagi sila. At nung ginulat sila ng Panginoon, akala nga nila ang Panginoon ay multo. Sabi niya, buhay ako, kita niyo ang aking kamay, dito ba may butas sa kamay niya, mga paa. Ito po, may isa pong apostoles na hindi naniniwalang na buhay ang Panginoon. Si Apostol Tomas. Sabi niya, hanggat hindi ko nakikita ang mga butas niya sa tagiliran, hindi ako maniniwala na buhay ang Panginoon. Pinakita ng Panginoon sa kanya, ayun, naniwala siya. Yun, may tao talaga ng tusiis tumilig. Mga tao gano'n. Pero yung iba, nagpatuloy sila, nakita nila ang kalulhatian ng Diyos. At habang siya, ang ating Panginoon, ay kasama ng mga apostoles, ang ginawa ng Panginoon, tinuruan po niya. Kumbaga, bago siya mamatay, marami na siyang bilin sa ating Panginoong Kristo. Ipinagbilin niya din ang mga apostoles sa Panginoon, sa Diyos Ama, na huwag silang pababayaan. At ngayon na siya ay nabuhay, siya mismo, habang kasama niya ang Panginoon sa 40 days, ang ginawa niya, wala na, tinuturuan niya yung mga apostoles kung ano ang gagawin, kung ano ang dapat nilang gawin. Kasi sabi niya, huwag kayo nga alis sa Jerusalem kasi meron akong ibibigay sa inyo. At yun po ay ang banal na Espiritu. Di po ba? Dahil dito, nakita natin na ang Panginoon walang katulad. Hindi katulad ng tao. Although tayo ay nilikha ng Panginoon sa katulad niya. Di po ba? Sa image niya, mamamagitan na pagkuha ng alikabok sa lupa at inugisan niyang tao at yun po ay si Adan. Di po ba? Pero ang Diyos, talagang yan ay ipinanganak. Di po ba? Kasi alam po ba natin na kaya bumalik ang Panginoon, nagkatawang tao ang Panginoon, ay dahil sa masyado ng masama ang mundo ng mga panahon yun. So ano ang ginawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son,
Whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. So, ibinigay po ng Panginoon, ng Diyos Ama, ang kanyang buktong na anak upang makasama natin dito sa mundo. At siya'y nagkatawang tao, hindi isang Diyos siya. Ibinaba niya ang pagiging Diyos niya para makita ng mga tao na ang Diyos ay hindi nag-abuso bilang isang Diyos. Di po ba? Pinaba na, inalis niya ang pagkatao niya bilang isang Diyos, ibinaba niya, at siya ay naging isang regular na tao. Di po ba? At dahil doon, di po ba, marami siyang ginawa upang ang mga tao ay maligtas. Kanya pinayaran ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo dahil sa pagkamatay niya ang kasalanan natin. So, lahat po tayo noon lahat po tayo ay nagkasala at walang isa lang ang hindi nagkasala kundi ang ating Panginoon. Dahil po yan sa kasalanan ginawa ng ating mga ninuno, ng ating Panginoon, ang ating ninuno, ng ating si Eva at si Adan. Di po ba? Kasi ang plano ng Diyos talaga sa atin, magkaroon tayo ng maayos na buhay. Pero iba po ang nangyari. Di po ba? Napalitan ng iba. Kaya umiisipin po natin, mga kapatid, na ang ginawa ng Panginoon sa atin ay hindi basta-basta. Namatay sa krus ng walang kasalanan. Pinatay sa krus ang kanyang mga katawan ay nagkaroon ng maraming latay, nagkaroon ng krus, puron ng tinik, at ipinako sa krus, namatay, at after that 3 days na buhay. At doon nga po, doon sa after 3 days yun ng ating Panginoon ay nag-share siya ng 40 days sa mga apostol upang magkaroon po tayo ng tinatawag na itong ating iglesia. Di po ba? Kasi alam natin na ang unang mga nag-share sa gawa ay si Pedro, at doon naramdaman nila ang presensya ng banal na Espiritu. Once na, kasi ganito po kasi yan once na tinanggap natin ang Panginoon sa puso natin, di po ba? Tinanggap natin si Jesus as our personal Savior and Lord. Ang Panginoon po, ang banal na Espiritu po ay sumasa atin. Yung banal na Espiritu, which is ngayon nagagabay sa atin sa araw-araw nating buhay. Kasama natin sa buhay natin, ang banal na Espiritu. Siya ang magagabay sa atin. Kung tayo nalulungkot, tulad na nangyayari sa sitwasyon niya, ang banal na Espiritu tayo po ay kinukumport. Di po ba? Kung meron tayong ginagawang hindi tama, ang banal na Espiritu kinukumbik po tayo. Hoy, mali yung ginagawa mo, hindi dapat gawin. Di po ba? Minsan siya rin nagpapaalala, siya ang maggagabay sa atin sa buhay na gagawin natin. Kaya mga kapatid, napakabuti po at ngayon, habang ang ating kapatid si Mamay, hindi ko na si Victoria po, parang hirap sabihin ang pangalan ni Mamay, kasi sanay na kami sa Mamay. Kaya yung buhay ni Mamay is a testimony ng buhay ng pamilya ko. Bakit po? Nakita natin Sister Ina, Sister Amen, ginamit din sila ng Panginoon at nakita din sa mga testimony nila na patuloy siyang mag-worship. Di ba? Patuloy siyang mahilig manalangin. Yun po ang dapat sa atin mga kapatid, na hindi tayo hihintong manalangin. Hindi tayo hihintong purihin ang Diyos. Kasi yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Purihin natin. Kaya mga kapatid, sabi nga nabasa naman natin na nagpakita ang Panginoon sa mga apostoles, di po ba? Kaya nga po ang layunin ng Panginoon sa pagpunta rito ay magkaroon ng kaharian. Ang pagkabuhay ng muli ni Jesus for 40 days, inilaan niya sa pamamagitan ng pagtuturo sa kaharian ng Diyos. Nag-focus about spiritual life at inihanda niya ang kanilang misyon na ipalaganap ang Ebanghelyo. Yan po ang purpose ng Panginoon bago siya umalis
at umakyat sa langit. Di po ba? Siya po ay inihanda muna ang kanyang mga apostoles upang i-share ang salita ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Kung wala po ang banal na Espiritu sa buhay natin, hindi po tayo magkakaroon ng talagang worship. Di po ba? At dahil din sa pag-ibig ng Diyos, gusto ng Panginoon, nilikha niya ang kanyang mga anak. At ang gusto ng Diyos, makasama niya tayong lahat. Savior, nilikha tayo ng Diyos para tayo ay makasama niya sa muli niyang pagbabalik. At yung pagbabalik niya yan ay malapit na po natin maranasan. Kanya, with the twinkling of an eye and the trumpet, the sound of the trumpet, ang lahat ng patay ay bubuhayin. At doon lahat ay doon na po mahusguhan ng tunay kung saan siya nararapat. Kung ano yung ginawa mo, ano po yung paano ba yung pagsusulit natin sa Diyos pag tayo namatay? Di po ba? Ano yung ginawa mo sa mundong ito habang ikaw ay nabubuhay? Naglingkod ka ba sa akin? Nanalangin ka ba? Nag-praise and worship ka ba? Sinunod mo ba ang kalooban ko? Mga tanong ng Diyos yan sa atin. Ginawa mo ba yan? Ginawa mo ba? Pero kung hindi, kung ginawa mo yan, buhay na wala ka. Sabi ko nga sa inyo, ang buhay natin dito temporary lang. Temporary lang po ang buhay natin, pero tayo dito sa mundong ito. Ang permanent place po natin, kung after na tayo mamatay, at doon tayo mahusguhan. Kung kayo nasa Panginoon, buhay na walang hanggan. Obedient. Kailangan po, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At tayo tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Doon po. At darating ang panahon, mariliyan, makikita ninyo, mararamdaman natin, at tama pala ang sinabi nila na ganun pala talaga ang buhay ng isang mananampalataya. Na may mga pagsubok na darating, pero pagkasama mo ang Diyos, makapagtagumpayan mo yan. Di po ba? Maraming pagsubok ang dumating sa buhay ko. Ako po ay cancer survivor. Nagkaroon po ako ng cancer 2012, 2013, na-chemo ako sa Medical City. Naputol po ang bituka ko. Nagkaroon po ako ng cancer. Colon cancer, stage 3B. Masunod ako nun, war. Di po ba? Salamat sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos sa buhay ko, hindi niyo po ako makikita sa harapan na ito. Di po ba? 13 years na po. 2013 kasi last chemo ko po July 2013. 8 session po ang chemo ko. At dyan po ay sa Resang Medical. At ang bait ng Diyos sa buhay ko. Alam pag sinabing cancer, ang sakit mo, magastos. Pero God provides. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi kami nagkautang upang makabili ng mga gamot. Pinuprovide po ng Diyos. May mga taong ginamit upang mabigyan ako ng pang-chemo drugs. Salamat sa Diyos. Ito ba? Marami na pong operasyon ako. May gallbladder operation, may colon cancer operation, may dalawang mata ko, operasyon na ako. Pero, salamat, 68 years old na po ako now. 68. Mag-69 na po ako sa December. Pero salamat sa Diyos. Kung noong pagkapanahon yun, siguro wala akong Diyos. At the age of 55, wala na ako. Doon po ako nagkaroon ng sakit 55 ng colon cancer. Pero alam niyo po ba, mas ang mabuti? May sakit ako ng colon cancer, no pain. Wala po ako naramdaman na sakit. Wala po ako naramdaman. Hindi po ba? Ang buti-buti ng Diyos sa buhay ng mga taong nananampalataya sa Kanya. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kung meron pa po tayong pagsubok sa buhay natin. Tumingala lang po tayo sa Diyos. Tanggapin natin siya bilang Diyos ang tagapagligtas. At sigurado, tutulungan tayo ng Diyos. Dahil mahal na mahal na tayo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Sabi niya, ang unang umibig sa atin ay ang Diyos.
Walang iba. Unang umibig sa atin ng Diyos. Kaya Ingrid, ngayon mahalin po natin siya dahil pagmamahal. Pag naramdaman mo, kasi ang Panginoon po tumitingin sa puso eh. Sa puso po siya tumitingin, hindi po sa itsura natin. Sa puso po natin. Kung tama naman ang puso mo. Kung may karamihan yan, magpalinis po tayo sa Diyos. Madali lang naman po yun eh. Sabihin mo lang sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako sa mga kasalanan na gawa ko. At yan, tatanggapin ka ng Diyos. At buong puso kang tatanggapin ng Panginoon sa buhay. Tinatanggap kita bilang Diyos kung nakapagligtas. Amen, di po ba? Mga kapatid, ganyan po ang naging buhay ni Mamay. Sa buhay niya, na siya, tinanggap niya ng buong puso ang Panginoon. At kaya nakasama niya na ang Panginoon. Kaya wala na tayo lungkot. Kaya ako din, namamatay ang asawa ko, talaga masakit, pero masaya. Bakit? Alam ko, kasama na siya ng Diyos eh. Di po ba? Although nag-iisa ako sa bahay na ako kasi wala po akong kasama sa bahay ko. Pero sabi ng nanay ko, dapat may kasama ko ang Diyos. Amen. Amen. Di po ba? Ganun po eh. Pag po tayo, tandaan po natin mga kapatid, pag nasa Diyos po tayo, wala tayong takot. Bakit? Kasama mo ang Diyos eh. Ako nga po, sabi ko sa inyo, nagka-cancer ako, hindi ko naisip mamatay ako. Hindi ko naisip na wala akong takot. Kahit operahan ako, pag i-operahan ako at 4 na beso, hindi po ako natatakot. Kaya kong harapin. Bakit? Kasama ko po ang Diyos. Kasama ko po ang Diyos, mga kapatid. Dahil pag nasa Diyos tayo, sigurado, ang blessing, ang pagpapala, may pagsubok man, may pagpapala rin sa buhay natin. Kaya nga, ang 40 days na sineselebrate natin para alalahanin ang ating mahal sa buhay. Pero hindi na po siya muli pa. Sabi ko nga sa iyo, tatakdang panahon, mabubuhay po sila. Tatakdang panahon na pagbalik pa ng Panginoon. Hindi pa po umabalik ang Panginoon eh. Hindi pa po. Darating po kasi marami na po sinyales sa darating ng Panginoon. Ayan, gera, taas ng luto, di po ba? Ang panahon natin, super init. Diyos ko po, lindol. Alam niyo, alam ni Mama yan. Kasi alam ko nagkakit din siya no? Y2K noong panahon yun eh, doon sa katarangana. Kaya, mga kapatid, ang akin lang po paalaala sa atin na ang buhay natin dito is temporary lamang. At pag tayo namatayan, meron tayo. Ako din po, sinelebrate din po namin yung 40 days ng asawa ko nung siya ay, nung mamatay. Kasi doon po kami nagpunta sa pa po namin na sa padre kasi nililibing yung asawa ko doon sa cemetery. Pero ang ano namin doon, eh para it's a celebration, ba memory lang, tradisyon. Pero alam naman natin na buhay na buhay, ang buhay niya ay nakalakanas pa rin. Amen. Yun lang po sa gabing ito at tayo po ay sino po ang gustong mga kapatid na nandito? Kasama Maria po ba kayo? Taga rito. Meron po tayong gawain dito. Baka gusto niyo po pumunta every Sunday, 9 p.m. po ang start po. AM. Sabi po. PM. 9 a.m. po sa umaga. Sa umaga. 9 a.m. hanggang 11:30 po. Dito po. At nakikita ninyo, marami sa mga kapatiran namin ang gumaling. Dahil alam nilang may Diyos na kasama. Dahil kami po ay dito isang pamilya. Isang pamilya po talaga kami. Pagka nagtapos ang service, ayaw mag-alisan eh. Kasi nga, ang pangaramdam namin, iisa lang kami pamilya rito. At talaga naman po, kasi anak-anak kami dito, anak-anak kami dito. Sa pananampalataya. Amen. At sino po ang gustong tumanggap sa Panginoon? May gusto po ba? Sige po. Wala po. Let's pray. Sana po makasama namin kayo. Alam niyo hindi po aksidente na nakasama namin kayo.
Hindi po aksidente na ginamit ang lugar na ito para makasama namin. Yung po ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos na kayo makasama namin dito. Di po ba? At yun na po, let's pray. Father God, hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ng buong family. Sa buhay nila, Panginoon, na sila ay nagluluksa, Panginoon po Diyos. Hilingan dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus, na yung pagluluksa nila, Panginoon, ay mapalitan, Panginoon, ng joy. Dahil ang alam namin na si Mamay ay nasa piling ka ng Diyos. Lord, samahan mo po ang bawat isa. Alam namin, Panginoon, na hindi maalis sa puso nila ang dalamhati, Panginoon. Once lagi naiisip, naiiyak, Panginoon, dahil sa pag-aalala kay Mamay. Lord, in Jesus' name, by the Espiritu, nakikita mo ang puso nila. Nakikita mo ang ginagawa nila, Panginoon. Hilingan dalangin namin na yung puso ng pagdudulunghati, Panginoon, ay palitan ng kaligaya, kasayahan. Palitan ng magandang gawa dahil, Lord, maging example din po, Panginoon, o Lord, si Mamay sa pamilya niya, sa mga apo niya. Hallelujah, lalo na po doon sa mga anak niya na hindi pa po totally ina-accept si Lord sa buhay niya. Mga apo na hindi pa po, Panginoon, Lord. Hiling at dalangin po, Panginoon, namin na hipuin mo ang puso nila. Nakikita mo sila, Panginoon. Alam mo sila, Panginoon. Kilala mo siya, Panginoon, Lord. Kaya nga aming Ama, hiling at dalangin namin, O Diyos, na kayo ang Diyos na magpapala, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Lord God, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.